Magandang araw po sa iyo, Sir Kervin. Itago mo na lang po ako sa pangalang Lito. 29 na taong gulang. Tubong, Lipa City, Batangas. Ngayon pong araw na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking karanasan noong ako po ay minsang nagtungo sa 7-Eleven. Nangyari po ito noong ako ay 21 taong gulang pa lamang. Bali, kakaut ko lang po noon sa aking pinagtatrabahuhan. Isa po kasi akong security guard sa isang bangko na malapit po sa aming lugar. Mag-aalas 8 na po ng gabi noong ako ay mag-out. Habang ako po ay naglalakad papauwi sa aming bahay, ay nakakita po ako ng 7-Eleven. At dahil nakakaramdam na po ako ng gutom ng mga oras na iyon, ay napagpasyahan ko po na magtungo muna sa 7-Eleven upang ako ay kumain. Habang ako po ay patungo sa 7-Eleven, ay may nakasalubong po akong isang matandang lalaki sa daan. Nang lingunin ko ang matandang lalaki, ay napansin ko na masama ang tingin nito sa akin. Yung tingin bang parang kakainin ka ng buhay. Nang marating ko na ang 7-Eleven, ay kagad akong pumasok sa loob. Pagkatapos, ay naghanap na ako ng bakanting mesa at doon ay naupo. Ilang sandali pa ang lumipas, ay umorder na ako ng aking kakainin. At habang hinihintay ko ang pagdating ng aking inorder, ay muli akong napatingin sa labas. Doon, ay nakita kong naroon ang matandang lalaki na nakasalubong ko kanina. At masama pa rin ang tingin nito sa akin. Ilang sandali pa nga ang lumipas, ay dumating na ang inorder ko. Kaya naman, kumain na ako ng mga oras na iyon. Ngunit habang ako ay kumakain, ay hindi pa rin mawala sa isip ko ang masamang titig sa akin ng matandang lalaki kanina. Hanggang sa matapos akong kumain, ay iyon at iyon pa rin ang nasa isip ko. Nang matapos na akong kumain, ay binayaran ko na ang aking kinain. Pagkatapos, ay lumabas na ako ng 7-Eleven at nagpasya ng umuwi sa aming bahay. Habang ako ay papauwi na sa aming bahay, ay bigla na lang akong nagulat at natigilan sa aking paglalakad sapagkat may isang napakalaking itim na aso ang humarang sa aking daraanan. Mapupula ang mga mata nito, matatalas ang mga kuko at matutulis ang mga pangil. At wala itong tigil sa paglalaway. Bukod pa riyan, ay wala rin itong tigil sa pag-angil. Sa pagkakataong iyon, ay mabilis kong napagtanto na ang nilalang na kaharap ko ngayon ay hindi normal na aso. Kaya naman, mabilis kong binunot ang aking baril na may binditadong bala. Pagkatapos, ay itinutok ko iyon sa nilalang. Nang akmang susugurin na ako nito, ay walang pag-aalinlangan kong kinalabit ang gatilyo upang paputukan ang nilalang. At sa isang bala pa lang, ay bumulagta na kaagad ito at mabilis na binawian ng buhay. Ilang sandali pa ang lumipas, ay muli akong nagulat sapagkat bumalik na sa dati nitong anyo ang aswang. At doon ko nalaman na ang aswang na nakaharap ko kanina ay ang matandang lalaki na nakasalubong ko kanina sa daan. Kinabukasan ay nabalitaan ko na lang na may naganap na pagpaslang kagabi. At doon iyon sa lugar
kung saan ko nakaengkwentro ang matandang lalaki na siya ring aswang at walang nakakaalam kung sino ang pumaslang sa matandang lalaki sapagkat walang katao-tao sa lugar na iyon kagabi. Kaya naman, wala silang maituro na suspect. At mula nga ng araw na iyon, Sir Kervin, ay napag-alaman ko na ang matandang lalaki na napaslang ko kagabi ay ang bantog na aswang na kilala sa aming lugar. At mula rin ng araw na iyon ay naging payapa na ang aming lugar at wala ng aswang na nagmamatsyag at umaharang sa tuwing patungo ako sa 7-Eleven at sa tuwing pauwi ako sa aming bahay. At sa bawat pagpunta ko sa 7-Eleven ay marami akong nakakausap na mga customer. At doon ay aking napag-alaman na ang binibiktima pala ng matandang lalaking iyon ay ang mga customer na galing sa 7-Eleven. At nang sabihin ko sa mga customer na ako ang nakapaslang sa matandang aswang, ay naniwala at natuwa naman ang mga ito sapagkat payapa na silang makakapunta sa 7-Eleven. At dahil nga sa pangyayaring iyon, Sir Kervin, ay naging bayani ang turing sa akin ng mga taga roon sa aming lugar sapagkat nakarating na rin doon ang ginawa kong pagpaslang sa matandang lalaki na siya ring aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli ay maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.